Praise the Lord. Palakpakan tayo magdamo kakabsat. Hallelujah. Good evening po, mga mommies. Wala tayong daddies. Good evening po, Balingkan Naway Church. Kumusta po ang ating isang linggo? Amen. Praise God. Masarap Mabuti. pong magpuri sa Panginoon. Yes. Amen. Hallelujah. Ang ating verse po, o scriptural reading for this evening, ay matatagpuan sa Isaiah 46 verse 4. Ulitin ko lang po na ang sabi niya, even to your old age. So I am talking tonight sa mga may uban. So, pag-uusapan po natin ngayong gabi ang mga may uban. Hallelujah. Sabi niya, even to your old age and gray hairs, I am He who will sustain you. I have made you and I will carry you. I will sustain you and I will rescue you. Sabi po sa Tagalog, ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok. At kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Purihin po ang salita ng ating Panginoong Jesus na buhay. Papamagatan ko po itong forever faithful. Because only the Lord is forever faithful. Amen. Amen? Gusto ko lang pong i-expound ng konti ang salitang I will sustain. Ano ba ang sinasabi niya dito? Ang sinasabi niya dito na I will sustain you, ang ibig sabihin ay susuportahan kita. God will provide everything that you need. And then, aalalayan kita, sabi niya. Ililigtas kita at tutulungan. Kumbaga, ganito po ang sabi ng Panginoong Diyos. Ako ang inyong Diyos, kahit sa katandaan, at kahit pumuti ang inyong buhok, susuportahan kita, aalalayan kita, ililigtas kita, at tutulungan kita. Amen? Mabuti po ang ating Panginoon. Amen? Ang Diyos po mismo, ang salita niya mismo ang nagsabi na tungkulin. Bakit niya sinabi yun? Because tungkulin niya o obligasyon niya na tayo ay kanyang iligtas at tulungan. Tungkulin niya na tayo ay kanyang alalayan, suportahan hanggang sa ating katandaan. Amen po. Sino po sa inyo ang may uban na? Itaas ang kamay. Tulad ko. Ay, gray hairs po lahat yan. Pag hindi po ako nag-shampoo ng may kulay, gray hairs po lahat yan. So, sino po sa inyo ang may pag-aalala sa puso? Pag-aalala sa kakainin bukas, pag-aalala sa pera ng apo bukas, pag-aalala sa bigas bukas, pag-aalala paano pag hindi na tayo makapagtrabaho, pag-aalala paano pag hindi na tayo makalakad, hindi na makakilos, pag-aalala saan kukuha ng pampagamot sa ospital, marami po tayong pag-aalala. Pero ang sabi po ng ating teksto ngayong gabi, na ang Diyos na gumawa sa atin, siya rin po ang mag-iingat sa atin hanggang sa pumuti ang ating buhok. Amen. So, kaya pag may puti na po ang buhok nyo, mga kapatid, nanay, tatay, ngayong gabi, magpasalamat po tayo kay Lord. Bakit? Dahil ito po ang patunay. Ito po ang senyales or ebidensya na iniingatan tayo ng Panginoon. Amen. Amen? Your gray hairs is the evidence that God is taking good care of you. Kaya pakisabi sa sarili, maraming salamat Panginoon sa pag-iingat mo sa akin. Kung babalikan po natin, konti lang po to. Kung babalikan po natin ang mga nakaraan sa ating buhay, sino po yung mahilig bumalik sa nakaraan sa buhay? Ako po, mahilig po ako talagang balikan yung aking mga nakaraang mga taon. Yung mga nagdaan na taon sa aking buhay, gustong-gusto ko pong binabalikan. Bakit?
Kasi nakikita ko doon at nare-realize ko na kahit minsan hindi ako pinabayaan ng Diyos. May mga pagkakataon na kung na na babalikan ko yung mga bagay nung nakaraan, agal-aling gagulta. Kasi pwedeng may mangyari sa akin na hindi maganda. But God protected me. So, marami po tayong pinagdaanan na pagsubok. Naalala nyo lahat, mga mami, yung mga nakaraan na mga pagsubok sa buhay nyo? Kasi ako, wala akong maalala. Wala akong naaalala. Meron man konting-konti lang. Kasi hindi na natin maalala yung iba. Sa dami nating pinagdaanan sa buhay. So sa lahat ng pinagdaanan nating trials sa buhay, sa lahat ng struggles na ating naranasan, marami tayong challenges na hinarap na napagtagumpayan. Amen? Paano ko po nasabi na ang mga trials na yon, ang mga challenges na yon, ang mga kahirapan na yon, ang mga pagsubok na yon ay ating napagtagumpayan. Bakit? Dahil hindi natin mararating ang 2026 kung hindi tayo nagtagumpay. At yun ay dahil ang Diyos mismo ang ating naging kaagapay. Amin po? Hindi tayo iniwanan ng Diyos. Kahit minsan po hindi tayo iniwan ng Diyos. Narating po natin ang taong 2026. Yun ay dahil sa tulong ng ating Panginoong Jesus. Dahil yun sa pag-iingat niya sa atin. Kasi sa paglabas-labas natin, pwede tayong ma-accident. Sa paglabas-labas natin, pwedeng kung anong mangyari sa atin kahit nag-iingat ka, paano yung nasa harapan mo. From COVID, pwede tayong ma-COVID. But God preserve us para marating natin ang 2026. Amen po? His graciousness bring us all to this point. Yung kanyang grace ang nagdala sa atin sa puntong ito ng 2026. Yung iba tapos na ang birthday. Si Pastor palapit na ang birthday. Kaya magpasalamat po tayo lagi sa ating Panginoong Jesus. Amen? Sabi nga dito na tungkulin niyang iligtas tayo at tulungan. So sa buhay po natin, kahit nung hindi pa po natin siya kilala, naalala niyo pa po ba yung mga panahon na hindi pa tayo Christian in the heart, Christian in spirit and in truth? Ako naalala ko nung Christian ako sa salita at Christian ako sa papel. Pag nag-fill up ka noon, pag nag-apply ka ng trabaho, mag-fill up ka. Religion, Christian, wow. Christian, pero nakakagawa ng kalokohan. So, true Christianity is when you are ready to let go all the things in your life na hindi kaaya-aya sa ating Panginoong Jesus. Amen po? Amen. Kasi pag hindi pa natin kayang i-let go ang mga bagay na hindi angkop sa kagustuhan ng ating Panginoong Jesus, we are not yet a Christian. We are Christian in words, but not in the heart. Magkaiba po yun. Kaya may mga panahon noon na Christian lang talaga tayo sa salita. Ako inaamin ko po noon. At hindi sa gawa at katotohanan. Bakit? Kasi Christian tayo, you know that you're a Christian, but yet, gumagawa ka ng kalokohan. So, sa salita lang. So, may mga panahon noon na we don't really care about God. May mga panahon noon na mas nagkikare tayo sa mga birthdays. May magyayaya sa'yo na church or birthdays. Birthdays. May mga panahon na beach or church. Beach. So, may mga panahon po noon na ganon. Mas pipiliin ang outing with friends kaysa church. At yes, hanggang ngayon, marami tayong pagkukulang. Pero,
ang Diyos kahit kailan hindi siya nagkulang. Amen. He is forever Amen. faithful. Hallelujah. Kung titingnan natin sa ating mga buhay, ang Diyos hindi nagkulang sa atin. Kahit Hallelujah. kailan hindi yan nagkulang sa atin. Sabi niya sa Bible na He is the same yesterday, today, and forever. Ang may example ko po yung Christian na hindi pa siya talaga Christian in heart. Yung pumupunta sa church minsan. Pero yung susunod na Sunday, wala. Why? They are not yet rooted. Hindi pa po sila, kumbaga sa mula. Wala pa po siyang ugat na nakatanim, nakakapit sa lupa. Gusto nga mabanin lang, pwede lang na ngayon, nandun, bukas, sa susunod na linggo, wala. Easily uprooted. So, kailangan pong malaman natin na God never changes. Amen? Ang Panginoon po, sabi niya, God is the same yesterday, today, and forever. So, hindi po nagkukulang, hindi po nang iiwan ang Panginoon. Amen po? Tao po ang nagbabago. Kaya nga, sa church natin, makikita natin, 1 minute, very fiery. Tama? 1 minute, wala na sa church. Nanlamig na. Yun po. Kasi ang tao ang nagbabago, pero ang Diyos hindi nagbabago. Amen. Ang tao ang nangiiwan. Ang Diyos hindi nangiiwan. Hallelujah. Tao ang nagsasawa, tao ang infidel. Ibig sabihin yung infidelity. Hindi siya tapat sa Panginoon. Never in our lives na iniwan tayo ng Diyos, kahit pa noong nakakagawa tayo ng mali. Sabi ko nga po, pag titingnan ko yung buhay ko noon, never ko na nakita na iniwan ako ng Diyos. Kahit nung parang taken for granted sa akin ang Panginoon. Pupunta ako sa church, pag gusto ko. That was when, before I served the Lord in Singapore. Kasi matagal po ako sa Singapore, doon po ako nagkauban, 24 years ako. So yung first 4 years ako sa Singapore, parang mas gusto ko sa friends. Pero, and then, naging yung 20 years, doon po ako nahubog. At isa po ako sa aming grupong magkakaibigan, ako lang po ang BAC. Ako lang po ang born again. Lahat sila iba't ibang klaseng religion. Mostly Catholic. And pag my birthday, pupunta muna ako sa aking service kasi nagsuserve po ako sa church. And then pupunta po muna ako. Pagkatapos kong mag-serve sa church, pupunta ako sa mga kaibigan ko. Pag makita na nila akong darating, tatayo po sila. Hallelujah, praise the Lord. Alive, alive na dito na si Pastora. So nahihiya po ako noon. Kasi nga, ginaganon ako. Pero hindi ko alam nagpo-prophesize pala sila. Hallelujah. So hanggang ngayon, na ang tagal nila akong ginaganon, pero okay lang. So, iniiwan po ba tayo ng Diyos? Sa mga buhay natin nung nakaraan, kahit nakakagawa tayo ng mali, iniwan po ba tayo ng Diyos? Hindi po, dahil kung aaralin natin ang ating mga buhay, sa kabila ng ating mga pagkukulang, sa kabila ng ating pagkakamali, sa kabila ng ating mga pagkakasala, we are still so blessed. Amen? Kaya nga inabot natin ang uban. Kaya nga inabot natin ang gray hairs because God blessed us abundantly. Amen? So kung noon nga na tayo ay naglalakad sa maling pathway o maling daan, tayo ay hindi iniwan ng Diyos. Tayo ay inalagaan ng Diyos. Tayo ay iningatan ng Diyos. Kaya tayo ngayon ay umabot sa 2026 at gray hairs. How much more now na alam ng Diyos na we are sincere in serving God. Sincere nga po ba tayo, mga kapatid? Amen? Amen. Sabihin po natin ng amen. Hallelujah. Nasabi ka pong sincere dahil heto na yung, sino po ang masaya? Amen. Na pumupunta sa fellowship. Amen. Nasabi ko pong sincere dahil heto yung kasiyahan natin ngayon. Ang magpuri,
at sumamba sa Panginoong Diyos. Amen? Ang gawin ng tama na siyang kagustuhan ng ating Panginoong Jesus. Amen? Amen. Kasi wala namang tao na gustong gumawa ng mali. Wala pong taong gustong gumawa ng mali. Ang tao, nag-iisip yan kung paano makaalis sa kasalanan. Hindi po yan nag-iisip na kasano na paano kaya ako makakagawa ng kasalanan. Hindi po. A child of God, gusto niya makaalis siya. Kaya nga sinabi na pray for each other. Amen? Pagnalangin ang bawat kapatid. Amen po? Amen. Kaya, mula sa salita ng ating Panginoong Jesus, huwag po tayong mag-alala kahit na konti. Bakit? Dahil hindi po tayo kinakalimutan ng Diyos. Sabi niya dun sa Bible na, your name is inscribed in the palm of God. Nakasulat yung mga pangalan natin sa kamay ng Panginoon. Kaya hindi kanya nakakalimutan. Amen? May nanay ba nakakalimutan ng anak? Kahit itakwil siya ng anak, hindi niya makakalimutan ang kanyang anak. How much more ang ating Panginoon? Amen? Amen. Minsan po, nababasa natin, naririnig natin na may mga anak na iniiwan ng magulang. Fact? Tama? Meron tayong nababasa na mga anak na binugbog ang magulang. O kapag matanda na, iniiwan lang dyan, hindi pinapakain, hindi pinapadoktor, sinasaktan. Yan po ang anak. May anak pong ganon. Kaya purihin ang Panginoon kapag ang mga anak po natin ay maayos. Amen po. Amen. That is, tinatawag nilang na kapag mabait ang anak mo at magalang, meron kang kwintas na ginto. Amen po, meron kang corona. Amen? Amen. So, yung mga anak na ganon, sinasaktan, pero ang Diyos na may likha sa atin, kahit kailan hindi kanya sasaktan. Pag nasasaktan ka na, anong ginagawa ng Diyos? Inaaliw ka niya sa pamamagitan ng kanyang banal na spirito. Napansin niyo na po yun, yung masamang loob mo, and then suddenly parang may nagpo-comfort sa'yo. Akala mo ikaw na yun. Akala mo sinasabi mo, bay amo, kasta na talaga. Di ba kinakausap natin yung sarili natin? Bay amo, na mga patpatulan yung takabsat mo ata. Hindi po ikaw yun. That is the Holy Spirit inside you. Amen. Amen po? Hallelujah. Kaya kino-comfort ka niya. Kaya madamdama, mamaya wala na yung galit mo, wala na yung iyak mo. Kaya mo na ulit mahalin yung kapatid mo. Amen po? Amen. Kaya mga nanay, magpatuloy lamang po tayo sa pagsamba sa ating Panginoong Jesus. Huwag po tayong mapapagod dahil hindi lang dito sa mundo may reward. Ano po yung reward? Na meron kayong mga regalo, meron kayong mga prize, kundi pati sa ating tunay na bayan, at yun ay sa langit. May reward ang mga faithful na nagsisilbi sa vineyard ng ating Panginoong Diyos Ama. Amen? Amen. Sasabihin po natin, hindi naman po ako nagtuturo. Nakaupo lang naman po ako. Alam niyo po, sabi niya sa Luke 6:35, love your enemies and do good and pray. Hindi lang reward. Great is your reward in heaven, and you will be sons of the Most High. Amen po? Amen. So kung gagawin po natin yung tama at ipanalangin natin yung mga taong galit sa atin, wag tayong makipag-away. Kung aawayin, kaya mo lang. Kung murahin, kayaan mo lang. Sige lang, murahin mo ako kung gusto mo. Sige pa, murahin mo pa ako. Sige pa, batuhin mo pa ako, parang ganon. Kailan po yan? You have a reward in heaven. Huwag po nating hayaan na pag inaaway tayo, yung puso natin natitrigger at gusto rin nating mag-fight back. But pray for them and bless them. And the Bible says, great is our reward in heaven. Yun lang, gumawa ka ng kabutihan, you have a reward in heaven. Pag may galit sa'yo, nagchichismis sa'yo, huwag mong puntahan at doon at sampa-sampahin. Hayaan mo lang sila, magsama silang
magsalita ng tungkol sa'yo. Pray for them. Bless them. At sinasabi niya, bakit po ba sinabi niya na bless them? Kasi sinabi sa Bible na, when you bless those who blessed you, nothing change. Walang mangyayari. Pag ipinanalangin mo yung taong nananalangin sa'yo, it won't change. Pero kapag ipinanalangin mo yung taong galit sa'yo, there will be a great change. Amen po? Amen. Kaya sabi po niya dito na do good and there will be a great reward for you in heaven. Yun lamang po at magandang gabi po sa ating lahat. Pastor, kantahin niyo natin yung Because He Lives. Chorus na. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Because He lives, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. One more time. Because He lives, yes, Lord, I can face tomorrow. Because He lives, all fear is gone. Because I know He holds the future, and life is worth the living just because He lives. Napakaganda po yung mensahe ng ating Panginoon. God is always faithful. Tapat po ang Panginoon sa ating mga buhay. Kaya anumang sitwasyon, anumang bagay na maranasan po natin sa ating mga buhay, lagi po tayong magpakatapat sa Panginoon. May nakakakita man o wala, lagi tayong magpakatapat sa Panginoon. Doon natin mas lalong ipakita sa Diyos kapag walang nakakakita sa atin, kapag walang nakakakilala sa atin, doon natin ipakita at patunayan sa Diyos yung ating katapatan sa Kanya. Napakadali pong maging tapat pag may mga kasama ka. Pag may mga kaibigan kang nakakasama, pero kapag mag-isa ka lang, doon tinitest ng Panginoon yung ating katapatan sa Kanya. Bakit kailangan nating maging tapat? Because our God is faithful. Ipaparanas ng Panginoon kung gaano siya katapat sa buhay mo kung ikaw din ay magiging tapat sa Kanya. Panginoon, sa gabi pong ito, marami pong salamat sa inyong masalita na amin pong napakinggan. Thank you, O God, for your faithfulness to us. Kailanman hindi ka nagkulang, kailanman ay hindi ka nagpabaya sa inyong mga anak. Minsan kaming mga anak mo, kaming mga tao, nagkukulang. Minsan hindi kami nagiging tapat sa inyo, but still, O God, patuloy mong ipinaparanas ng iyong katapatan. Kaya sa gabi pong ito, Panginoon,
tulungan mo kami kung paano mamuhay. Tulungan mo kami na maipakita at mapatunayan din namin sa iyo na kami ay tapat sa aming paglilingkod, na kami ay tapat sa aming pananampalataya, na kami ay tapat sa iyong pagmamahal, Panginoon. Especially kapag kami ay nag-iisa, Panginoon, na doon umaatake ang kaaway. But Lord, help us na maging tapat sa inyo. May nakakakita man o wala. Salamat sa iyong lingkod na siya mong ginamit. Panginoon, continue to help us mula sa oras na ito. Sa pangalan ni Jesus, ito ang aming panalangin. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.